Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, three body problem pwedeng i-relate sa stock investing? Ayan, pag-usapan po natin. Welcome back! Ayan, sikat na sikat po yung three body problem ngayon no, sa Netflix at i-relate po natin to sa stock investing. Very, very relatable po. Pero bago ang lahat, i-flex ko lang po na meron na po akong Patreon page. Ayan po ang link sa taas at ilalike ko rin po sa description sa baba kung gusto niyo pa po akong supportahan further, no? At on to the show! Ayan, no? Bago po yan, no? A little intro po, no? Sa three body problem. Ano ba yung three body problem? Para maintindihan, pag pinanood nyo rin to, maiintindihan po ninyo. Ganito po kasi yan, no? Ang unang-una po kasi, meron muna two body problem, no? Halimbawa, yung mapipredict mo daw ba ang motion ng dalawang object, no? Na nag-orbit-orbit daw yata sa bawat isa. Ang sabi po dito sa two body problem, pwede, madali mong ma-predict po yan with some mathematical or physics na formula. Napaka-shishu po niyan. No? Okay. Kaya lang, ang problema po, from 2, pag ginawa nyo na pong tatlo na po ang nag-orbit sa bawat isa, no? At ito to po yung, yung sentro na plot po ng TV series po ng Netflix, no? Pag naging tatlo na po yan, iyon na po ang sinasabi po nila. Wala daw pong general solution po dito. General closed form solution, kung ano man ang ibig pong sabihin niya, no? So, yun po ang problema, no? From 2, madali. Tapos pag naging 3, mahirap na. At imposible na pala. Ayun. So, yun po ang plot po niya, no? Hence the plot in the book na three body problem. Walang solution po yan. At i-relate po natin yan, no? Sa letter po, no? Sa memo ni Howard Marks, no? The Folly of Certainty. Guys, ipopromote ko po ang memo ni Howard Marks, no? Kung kayo po ay serious investor, dapat po nakikinig kayo kay Howard Marks, no? At i-relate po natin yung three body problem kasi napaka-relatable po dito sa sinabi ni Howard Marks, no? The Folly of Certainty kasi na-trigger. Na-trigger si Howard Marks kasi may isang yata, no? May isang nagsulat ng article na sinabi niya Joe Biden is going to win, period, noong July 17. At nagulat si Howard Marks, sabi niya, grabe ka naman. With all certainty, sigurado ka mananalo si Joe Biden, and in just a few days, July 24, after 5 days nung lumabas yung article, ito na po, no? Nag-drop na si Joe Biden. Paano mananalo si Joe Biden dyan? Nag-drop na po siya. So, yun po ang sinasabi ni Howard Marks, no? Wag po tayong mayabang na sinasabi natin, mape-predict natin ang lahat ng bagay. Kasi ang sinasabi niya, no? Marami pong bagay po, no, na maraming variables, katulad po nitong politics, katulad po ng economy, katulad po ng stock market. Meron po itong psychological fluctuations, meron pong irrationality ng tao. Ang tao po ay hindi rational, hindi po laging utak ang ginagamit. Marami pong tao, puso po ang ginagamit, hindi po utak. At marami pong psychological fluctuation at maraming random things na pwedeng mangyari sa mundo. Maaaring magkaroon ng tsunami, earthquake, or whatever na hindi natin alam. So, ang dami pong variable. At dito sa sinabi ni Howard Marks, tatlong variable yung sinabi niya dito. Three body problem, psychological fluctuations, irrationality, and randomness. Sinabi niya, hindi mo kayang i-predict ang politics, ang economics, at pati po ang market. Ayan o. Kasi dito pong mula po nung nag-pandemic hanggang ito pong taon po natin, ito po sinasummarize po ni Howard Marks po sa atin. Ang dami-dami pong prediction ng macroeconomics, no? Kung anong mangyayari sa economy, kung magso-soft landing ba, kung magkakaroon ba ng recession, no? So, ang dami pong opinion ng mga tao, ang dami pong nagkamali. Kahit po mga economists, puro nagkanda mali-mali. Pati market participants, ang dami din po nagkanda mali. Pati po sa stock market, ang dami pong kung ano-ano prediction, tataas ba, bababa. So, puro mali din, nadami din mali ng mga tao, no? So, ang point lang po na sinasabi po ni Howard Marks, no?
At ang point na gusto ko rin pong sabihin, wag po tayong masyadong mayabang na we are certain, no, na kaya nating i-predict ang mga bagay. Predicting what will happen sa economy, sa central bank, no, stock market, etc. Sobrang complex po niyan. Kasi po kung yung three body problem sa physics, tatlong body lang po pinag-uusapan natin, ay imposible na raw ma-predict. Lalo na po itong ganitong mga bagay. Hindi lang po tatlo ang variable po niyan. Yung sinabi ni Howard Marks na tatlong variable kanina, sample lang yun. Ang dami pa pong variable na kailangan natin consider. Yung movement ng bawat tao, decisions ng mga politicians, hindi po natin kayang i-predict po yan. Mas mahirap pa po sa three body problem po yan. Kaya po laging sinasabi ni Warren Buffett, huwag ka nang magpakasira ng ulo. Kasi pag pinredict mo ang economy, ano mangyayari. Kaya po marami po nagtatanong ano ang outlook mo sa market, no? Ano ang outlook mo sa mangyayari sa stock market, sa economy? Yan po madalas ang makikita nyo na ini-email ng mga broker. Wala pong kakwenta-kwenta na tingnan, hindi po sa wala naman po kwenta. Siyempre may kwenta rin po, pero malamang sa lamang magkakamali po yung mga yan eh. Kaya po, sundan po natin yung sinasabi po ni Warren Buffett, wag ka dun mag-focus sa interest rate. Hindi daw sila nagde-decide based sa prediction nila o outlook nila sa interest rate sa economy. Hindi eh. Nagfo-focus lang po sila sa individual businesses. Single business kasi one body problem lang po yan or two body problem lang po yan eh. Ayun po, kasi isang business lang ang tinitingnan mo, mas madali. Kasi tingnan mo yung whole picture, yung sobrang daming variables, isang variable lang ang tingnan mo. Gawin mo lang madali ang problema mo, huwag mong pahirapan masyado. Kasi po pag macroeconomics na po ang ating tinitingnan sa ang papunta economy ng mundo, ano mangyayari sa China, sa US, sa Japan, sa Europe, sa Pilipinas, anong epekto sa Pilipinas yan. Mahirap po yan, halos imposible po yan. Pero pag single business po ang pinag-uusapan natin, we are just predicting ano ang mangyayari sa isang species, hindi po yung buong ecosystem eh, no? Kasi halimbawa, tingnan niyo po ito, no? Ito po yung ecosystem, no? Yung ecosystem, may plant, mo, may iba't ibang klaseng hayop, may predator, may prey, yung prey magiging predator, yung predator magiging prey. Hindi natin alam anong mangyayari po dyan. Pero isa lang po ang magagaranti ko po sa inyo. Hindi nyo kaya ma-predict po ang ecosystem, anong mangyayari sa ecosystem, kung sino magiging extinct, kung sino mabubuhay, sino dadami. Pero isa po ang masasabi ko po sa inyo, sigurado po mabubuhay ang mga ipis. Kahit po magkaroon po ng nuclear war, kahit po magkaroon ng gera sa mundo, nuclear war, at na magunaw, maubos ang tao, sigurado po, matitira po ang mga ipis. At ito po ay general consensus po ng mga scientists, ipis po ang matitira. So doon po tayo magfo-focus sa species po na magsusurvive. No, sa ipis po tayo nakafocus pag tayo po ay mag-i-invest. Don't predict anong mangyayari sa market. Ang hanapin mo yung mga ipis sa market, no? Ano yun? Yung mga company po na nakikita po ninyo na magiging resilient. Ano man na mangyayari sa mundo, ano man mga twist na mangyayari po, no? Kung ano-anong parang plot, no, ng movie, no? Kahit anong mangyari sa script, no? Alam natin, mananalo ba rin yung bida? Yung bida hindi mamamatay. Ang bida po sa pelikula ng investing, yung ipis, no? Yung resilient at mga companies that will keep on multiplying and will keep on growing, no? At bibigyan ko po kayo ng maraming hindi naman marami, konting example lang po, no? Halimbawa po ito pong Globe and Tel po, no? Ako po, hindi ko pa po na-feature itong Globe before po, no? Pero kung pagpipiliin po ninyo, Globe versus Tel, no-brainer po sa akin po ito. Globe po ako mag-i-invest. Kasi po nung araw, nagtrabaho po ako as content provider, no? So client po namin both Globe and Tel, at na-compare po natin ang culture po ng dalawa pong ito. At sobrang obvious po kung kayo po ay nanggaling po sa industry po ng content provider, makikita niyo po talaga ang laki po ng advantage talaga ng Globe. Iba po ang culture po talaga ng Globe po, no? Mas creative po talaga at mas capable yung management po nito, no? At talaga mas naka-focus po sila sa pag-i-improve ng business. So alam po natin, no? In the future, ano man ang mangyayari, itong Globe maganda eh. Sa tingin ko maganda ang mangyayari po dito sa Globe, no? In my own humble opinion lang po. And example number 2 po, no?
tingnan niyo po yung mga naging yung mga naging event na masyadong destructive po sa market, yung mga destructive, disruptive, yung mga ganyan nangyari dahil nung pandemic. Marami po talagang tinamaan po na business nung pandemic. So ang tingnan mo ngayon, mag-look back ka. Sino ang mga ipis nung pandemic? Sino yung mga hindi tinablan? Sino yung mga immortal nung pandemic? Yung mga tingnan po natin. At bigyan ko nga po kayo ng example, no? Ito parang sirang plaka na po ko. Ito yung unang-unang nakita ko po kasi noon, tingnan po yung 2020. No? Ito nakita ko, sabi ko ba, nung nagtitingin-tingin ako sa market, although konti lang naman din, ba, grabe tong price, hindi ko kilala tong price pero sabi ko, hindi tinamaan ng pandemic. Ang galing So, dun nung lalo ko pang dinig further at nagbasa ako ng mga financials po niya, no? At ito, nagulat din po ko sa Ginebra San Miguel, no? Noong 2020. Pandemic po yan, no? 2020, ang president si Digong. At pinagbawal ng alak, walang alak. Pero nagtataka ako, bawal yung alak. Pero lalo lumaki yung income ng Ginebra San Miguel. So, yun lang po ibig ko pong sabihin, no? Hanap-hanap tayong ipis. Marami po yan. May makikita po tayong ipis. Doon po tayo titingin po talaga. No? Marami pang iba who did well. At yun po yung this time po natin. Tingnan natin in the past. Kaya minsan maganda nagtitingin tayo ng history ng financials Tingnan natin in the past, no? Hanapin natin yung mga businesses na resilient, tapos kahit anong nangyayari sa economy, sa ano man nangyayari sa mundo, talagang wala siyang pakialam. Basta ako mag-grow, bahala kayo sa buhay nyo. Ipis ako no? So yeah, gusto ko lang pong i-share po sa inyo, no? Sa episode po na to, no? Focus, be an ipis investor, no? Ipis investing, no? Mag-invest po tayo sa mga strong businesses, no? Na may magandang management at kaya pong palaguin ang negosyo kahit ano pa ang mangyari sa mundo. Pero of course, value investing don't overpay. Huwag masyadong mahal. Yun lang ang pagkakabili po natin. Yun na naman po ang gusto ko pong i-share po sa inyo. At ang gandol lang ang ating daldalan po ngayon. Yan, basahin nyo lang po ang mga disclaimer po natin. Like, subscribe, share, hit the notification bell. Kwento pa tayo sa comment section sa baba. Ano po masasabi ninyo sa episode po natin? Napanood nyo na po ba ang 3-body problem? Ako tapos na. God bless sa inyo. To God be the glory. Happy investing. Bye-bye.